baka magkawindang-winda kayo lahat. I'm not threatening nyo. Hindi nyo alam, mga palangga, ang pwede mangyari sa mga susunod na panahon, mga susunod na araw. Alam po ni Amy Marcos ang video na yan. Alam niya na yung video na yan ay ang kapatid niya. Total, gusto nyo akong kasuhan at gusto nyo makipag-coordinate ka mo dito sa Amerika. Okay? Asan na? 3 days na yata. Di ba? 3 araw na nakalipas. Gibo, asan ka na? Alam ni Amy Marcos ang video na yan. Hindi lang niya kayang kontrolin ang isang maharlika na hindi ipalabas yan. Alam mo na lumuhod ka. Okay? Para hindi ilagay sa narco list ang kapatid mo. Kaya sabi ni Pangulong Duterte, bangag na bangag ang kapatid mo. So yun na guys, no, naiinip na nga at hinahanap na nga ni Maharlika itong si Gibo at si Abalos kasi nga sasampahan daw ng kaso itong si Maharlika dahil sa paglabas nga ng full-blown video ng ating presidente. At ayon pa nga dito kay Maharlika, nasaan na kayo 3 araw na, bakit hanggang ngayon ay wala pa rin yung sinasabi niyong kaso kasi nga hinihintay niya. Nang dahil nga sa paglabas ng pulburon issue, marami ang kumakampi din dito kay Maharlika, merong nagkumakampi din kay BBM at sa iba pa. Kasi nga syempre naman, hindi naman siguro yan ilalabas nga ni Maharlika kung hindi totoo. Kaya dito guys, panoorin natin. Grabe itong itong bangag na ito, ha? Okay? Kasi pag-uusapan natin kung ano pinagkaabalahan ng mga walang Flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Ulitin natin. Mahigit 5,500 flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Okay. Narinig nyo yun, pinalakpakan siya. Sinabi ba ni Marcos Jr., mga kababayan, kung saang mga areas o saang mga lugar yung flood control na pinagsasabi niya? Ibig sabihin, sinungaling na naman. Nagsinungaling na naman sa inyo kasi alam ng Pag-asa, sila yung weather forecasters. Ibig sabihin, bago pa dumating ang bagyo sa Pilipinas, ay alam na ng Pag-asa, ng ahensya ng gobyernong ito para maabisuhan ang taong bayan na may parating na bagyo, mapaghanda sila, mapalikas sila. Pero ano ang pinagkabalahan nitong mga bangag? Anong pinagkabalahan ni Abalos ng PNP, ng DOJ, ng NBI? Dahil itong mga ahensya ng gobyernong ito, interconnected yung mga yan kapag mayroong disaster. Diba? Imbis na magtalaga ng task force rescue o ligtas, task force iligtas, mga ganyan, whatever. 4 days before the bagyo or maybe a week before ang bagyo parating sa ating bayan, ay alam na ng Pag-asa. Alright? Dahil sila ang may kapangyarihan para makita, ma-forecast kung meron ng delubyo darating sa ating bayan. Pero anong ginawa ng mga hinayupak? Abala sa fashion show at paglamon ng 20 million budget sa kanilang zona. Kayo po ba, mga kababayan, ay naging concern itong gobyernong ito? Yang DILG, lahat sila, imbes na kontrolin itong paparating na bagyo o baha at magkaroon ng task force likas, task force hot meals, bigyan kayo ng mga ayuda, task force, whatever, para sa mga mamamayang Pilipino, ang pinagkabalahan nila, task force pulburon video control. Kontrolin ang pag-spread as wildfire nitong pulburon video na nakitang sumisingot ang isang bangag. Malinaw pa, mga kababayan, na kayo ay paulit-ulit na binubudol ng bangag na ito na ipinagmalaki niya mismo at pinalakpakan ng mga unghunghang doon sa Kongreso na mayroong 5,500 flood control. Nasaan? Lalo na kayo sa Metro Manila. Nasaan itong mga flood control nito? Bakit bumaha ng ganyan? Lagpas tao, ilan ang nangamatay? Ilan ang mga nakuryente? Kapag mga ganitong disaster, mga palangga, pinaghahandaan dapat yan para ilikas kayo. Kung mayroong mga possible na pwedeng makuryente, ang taong bayan, nakaantabay ang ating, yung mga nasa Meralco o yung mga in charge dyan sa, sa
pag-monitor ng mga kuryente o ng mga power supply. Anong ginawa nila? Wala. Nag-enjoy sa SONA. Siguro, sabi ko nga sa inyo, ayon sa ating source, nag-check-in sila sa mga hotel, nakipag-tsuktsakan ng mga buwata ka ng ina sa kanilang mga Jubetski o whatever. Samantalang kayong mga kapalangga ko na hindi kayo nabigyan ng abiso. Okay? Ng abiso o ng pahibalo, ng warning na mayroong parating na malaking bagyo. At dapat yan ay nakaantabay ang mga rescue operation. Di ba? So ngayon, kung nakaantabay ang rescue operation, malilesen yung mga aksidente o mga mamamatay nating mga kababayan. Pero dahil abala sila sa pag-control sa video, yan yung task force nila na pinagtutukan at nataranta sila. Kaya po ngayon, kayong mga kababayan ko, ay biktima nitong isang malaking sakuna na nangyayari sa ating bayan. Ang sabi nga ng anak ni Bangag, na Bangag din, na si Sandro, pathetic daw o hindi nila i-dignify itong pulburon video. Bakit sila, sabi ko nga, press con, panakot, suppression, whatever, gusto nila kayong takutin na sa bawat mag-share ng video na nai-release ko ay kayo ikukulong o pananagutin. Huwag kayong matakot. Dahil hindi mangyayaring makukulong kayo. Dahil ako ang nagpasimuno ng video na yon. Huwag kayo pasisindak sa mga ito. Ang pag-uusapan natin, itong NDRRMC o National Risk Reduction and Management Council, na ano ang ginawa ng mga ito. Ang trabaho nila dapat sa pakikipag-ugnayan ng Jutang Ginemes, na DILG, NBI, lahat yan sila. Sabi ko, interconnected yan. Kung para sa bayan, turuan kayo kung paano maging prepare dito sa parating na delubyo para maiwasan ang mga casualties, para maiwasan ang mga buntis, mga bata na walang kamalay-malay, di ba, na biktima nitong delubyo na ito, mailigas man lang sana kayo. Pero ang pinagkabalan po nila ay hindi flood control kasi wala namang flood control. Kasi kung may flood control, bakit kayo binaha? Sige nga, kayo mga supporter ng budol. Kayo na nagmamarkos-markos. Kayo na nagtatanggol ng mga trolls, nagtatanggol kayo sa sindikato. Tama ba? Ang salitang flood control. Flood ba? To control the flood. Bakit binabaha kayo? Kung itong hinayupak na presidente ninyo ay totoo ang kanyang sinasabi, bakit napakabagal ng responde ng mga rescue sa inyong mga barangay? Kailangan nyo pang mag-text. May mga nababasa ako nagmamakaawa na nagtitext sa kanilang mga kamag-anak, tumawag sa ahensya ng gobyerno na iligtas sila. Hindi mo na kailangan mag-text na magmamakaawa ka kung bawat barangay ay prepared. Kung bawat barangay ay may flood control o bawat area, not really bawat barangay, ay may flood control sa sinasabi nitong Jutang Ginemes nyong Bangag sa kasisinghot. Kayong mga dugyot na nagpapaniwala kay Bangag now, okay, na nakaranas ng ganitong klaseng pagbaha at maari ang inyong mga pamilya ay nasugatan, natalisod, na kuryente, natsugi. Now, kayo magsabi, eto bang bangag na gobyernong ito ay kailangan pang magpatuloy? Hindi. Kasi kung may 5,500 na flood controls, hindi nyo mararanasan sa kabuong Metro Manila etong nararanasan nyo ngayon. Kita nyo kung anong istorbo, kung anong perwisyo ang ginawa sa inyo ng bangag na gobyernong ito. Asaan ang 5,500? At they're spending billions ng pera ng bayan. Di ba? Wala ka makikita. May mga nagre-rescue, di ba? Tapos ang mga gunggong, hahanapin si Inday Sara. Bakit si Inday Sara ang hinahanap nyo nandyan? Abala ang kanyang opisina sa paghatid ng mga relief goods na walang nakalagay na pangalan niya o mukha niya, kundi tanging OVP lang. Pero si Romualdez at ang bangag na ito, yung mga pagmumukha nila nakalagay doon sa flood control. At bakit si Inday Sara ang hanapin nyo? Si Inday Sara ba ang presidente, mga hunghang? Si Marcos Jr. nag-meeting dyan sa NDRRMC na yan, okay, sa National Disaster Team na yan. Ngayon ka palang mag-meeting, buha ka ng Ginemes, mga kababayan, kung kailan nandubog na sa baha, kung kailan may nangamatay na. Ngayon ka palang mag-meeting, gamitin niyo yung utak ninyo. Binagdagago kayo ni Pulburon, Kuting. Ngayon ka pa lang, 4 na araw, 5 araw, o 1 linggo, alam na ng Pag-asa na may darating na bagyo. Ngayon ka pa lang mag-meeting. Kung hindi ka ba naman adiktador, sabi ni Palangga. Aanhin mo ang damo kung patay na ang kabayo, sabi ni.
Arcelia Sinea, ang pinagkaabalahan task force tenga, sabi ni Sandra Gombok Palangga, yan, ng hakbang ng maisog Canada. Hindi maganda ugaga sa pagtahi-tahi ng kasinungalingan. Eksakto. Hindi nyo kasi binasa yung fine print flood control projects except sa mga lugar na palaging binabaha, sabi ni Lester. Mga bangag nga. Okay? Pinagkabalaan yung tenga. Pinagkabalaan nila kung paano nila kontrolin tayong lahat at kontrolin yung video na hindi malaman ng buong Pilipinas na may isang bangag na presidente. Yan ang pinagkabalahan ng mga yawa. Alright? Okay. Ngayon. Okay, really. Ngayon, mga kababayan. Ano ang ginagawa nila ngayon? Wala. Kasi hindi nila pinaghandaan para iligtas ang inyong buhay. Di ba? Wala silang pakialam sa inyo. Wala pakialam si Marcos Jr. sa inyo. Ang dami na nga namatay. Okay? Ang sabi nga dito ay nahigitan pa nga itong bagyong Undoy. Yung bagyong Undoy noong 2009, ang dami na nangamatay ay nahigitan ng Karina. Okay? At ngayon, by the way, panawagan ko sa inyo, sa lahat ng mga nanonood sa akin, wag na wag kayong mag-donate ng pera sa GMA, sa ABS, sa News 5, sa lahat sa kanila. Kasi nanginglikom na naman sila ng pera ngayon. Wag na wag kayong magbigay. Kasi gagamitin na naman nila kahit sa mga ahensya ng gobyerno ang itong disaster na naranasan ng ating bayan para manglimos sa inyo. At hindi yan makakarating ng buo. I'm telling you. Yan ay napag-usapan dati yung hearing sa ABS-CBN sa franchise nila na yung mga limos, yung mga nasa lata, hindi nakarating. Wag na wag po kayong mag-donate. Kasi kung gusto nilang tumulong, ang dami nilang pera. Diba? Bakit manghingi sa mga OFW? Sige nga. Bakit? Kung gusto nyo, mag-donate na lang kayo doon sa mga kamag-anak ninyo, mga kakilala ninyo, di ba? O sa mga barangay, o ate, o magpadala ako ng 10,000 pesos dyan. Ganyan, gamit ang Sendwave app. Okay? Ito, bumili ka ng ganyan, ibigay mo sa mga kapitbahay. Wag na wag kang mag-donate, mga palangga, sa itong mainstream media na ito. Dahil ito ay kasabwat ng mga ahensya ng kasabwat ng mga bangag. Wag na wag. Ang yumaman ng mga buwakan ng inayan dahil sa inyong mga OFW. Wag na wag kayong magbigay kahit isang piso. Alright? Okay. Ngayon, mga kababayan, mayayaman na yung mga oligarkiya na yan, sabi ni Nelson Sanchez. Sinayang ng bagong admin ang pinaghirapan ni Duterte na linisin ang korupsyon. Alright. Marami na naman silang makurakot. Okay? Ano naman kung nakabatak ano naman kung batak kung batak si BBM. Ano naman? Gusto nyo? Ano naman daw kung nakasinghot si Marcos Jr.? Okay. Yeah, I think that's sarcasm. Alright? So ngayon, mga kababayan, talagang kayo ay ipapahamak dito. Ipapahamak kayo. Imagine nyo yung mga trolls o mga dugyot ni Lisa ng bangag ito. Nung nagkaroon ng baha sa China, tuwang-tuwa sila. Kinarma daw yung China. Diba? Yan yung mga pakalat nila. Buti nga sa China, binaha. Ngayon, binaha tayo. So kinarma din tayo? Kinarma din tayo dahil sa bangag yung presidente. Ganun po kapulpul mag-isip ang mga trolls o bangag na kampon ni Lisa Tanas at ng kanyang mafyang gobyerno. Wag na wag, ulit-ulitin ko mga kababayan, wag na wag kayong magbigay. Okay? Sabi ni Maki Palad, tama Marites SMS sa QOJC members. Okay? Watching from Indonesia. Bangag ang pamilyang Marcos and friends, sabi ni Universe. Alright? Okay. Pang Starbucks lang? 5,500 na flood control ni Bangag. Yes. Nasaan na yung EDCA? Yeah, that's good. Diba? The reason, kaya merong mga EDCA sites, imagine mo yung unang salvo pa lang nung umupo si Bangag Jr., ang EDCA sites daw ay nandyan sa Pilipinas para tulungan ang EDCA sites na ang EDCA namin, EDCA, naming mga Amerikano, kaya nandyan sa Pilipinas para tulungan kayo para sa mga ganitong klaseng kalamidad, para sa ganitong mga disaster. May nakita ba kayo? May nakita ba kayo, mga kababayan? Ang dami talagang trolls, mga palaga, mga pakana, lahat yan ni Lisa Tanas. Grabe na talaga, sabi ni Marimik Tajama, kawawa na itong ating bayan na disgrasya na sa mga baha. Nakikita nyo naman, di ba? Nakikita nyo ngayon, nararamdaman nyo ngayon na
kayo ay nagsasakripisyo, whether you like me or not, nagalit kayo, pero nakikita nyo mga kababayan kung ano ang pinagkaabalahan ng bangag na gobyernong ito. Binaha na kayo. Sabi ko nga, maaari nyo mga kamag-anak ay diskaril dahil sa dahil sa dilubyo na ito. Pero one day ago, ito nga bagong Pilipinas ni Bangag Jr., talagang walang ginawa kundi imbestigahan daw ang nagpakalat ng sabi nila peking video ni Bangag. Peking video, really? Peke daw. Sige nga. Kaya nga sina-challenge ko itong Bangag nyong presidente. The only solution para mapasinungalingan ng Bangag na ito ay magpulburon test siya. Hair follicle pulburon test. End of story. Pero bakit ayaw ni Bangag magpapulburon test? Bakit? Kasi patuloy na sumisingot at dumudugo ang ilong habang siya ay kinukutsara ang pulburon. Huwag kang magsisinungaling Bangag dahil ikaw ay bangag na bangag. Huwag mo pinagluloko. Kayong mga kiss-ass, ikaw Abalos na humingiwi din, kayong mga tagapagtanggol ng Bangag na presidente ito, ang laki ng kasalanan niyo sa bayan dahil alam niyo na dorogista, Bangag pulburonic, si Marcos Jr. Alam ni Senator Amy Marcos. Bakit Senator Amy ayaw mo magsalita ngayon? Hindi ba hinahanap mo ang video for 2 years? It's just so happened na unahan ka namin ng aking mga angels. Itodo na natin to. Hinahanap ni Senator Amy ang pulburon video na yan for 2 years. Kasi para gamitin niya sa kanyang kapatid para hawakan niya sa leeg at kay Lisa Tanas. Kaya lang naunahan ko, Senator Amy, magsalita ka kung mahal mo ang Pilipinas, which is I doubt it. Diba? Hinahanap mo yung pulburon video na yan. Okay? Inilako yan sa'yo. Yung video na yan. Pero ayon sa aking source, ay ayaw mong bilhin nung time na yon. Huwag tayong magsisinungaling, Senator Amy Marcos. Kung gusto mong iligtas ang sinasabi mong mahal mo ang bayan, ngayon magsalita ka na. Pareho tayong naghahanap ng video, di ba? Naghahanap ka, naghahanap ako. Kaso nauna akong nahanap yan. Naunang may nag-send yan. Now, ako inilabas ko kasi wala akong vested interest. Inilabas ko yung video na yan para malaman ng taong bayan. Hindi para itago kasi kukontrolin ko si Bangag. Yan ang totoong kwento niyan, mga palangga. Alam ni Senator Amy na may video. Hindi lang niya ako kayang kontrolin na para i-keep yung video na yan. Now, sinasabi ko sa inyo yung totoo, magkaalaman na tayo dito. Alam ni Senator Amy na adik ang kapatid niya. Diba, Senator Amy, anong sasabihin mo? Sabihin mo na ngayon, uunahan ko na. Diba, ang sabi mo, na kapag lumabas na yung video, ang sasabihin mo sa kapatid mo, magpahinga ka na lang muna, bongbong. Mag-relax ka muna. Yun ang sabi mo eh. O, asan ka na? I'm waiting for you. Alam po ni Amy Marcos ang video na yan. Alam niya na yung video na yan ay ang kapatid niya. Total, gusto niyo akong kasuhan at gusto niyo makipag-coordinate ka mo dito sa Amerika. Okay? Asan na? 3 days na yata. Di ba? 3 araw na nakalipas. Gibo, asan ka na? Alam ni Amy Marcos ang video na yan. Hindi lang niya kayang kontrolin ang isang maharlika na hindi ipalabas yan. Now, you know, marami pang storya na kailangan nyo malaman. Do you think? Para sa inyong kaalaman. Kaya, di ba sabi ko sa inyo, antayin natin. In the past, sabi ko, antayin natin kung anong gagawin ni Senator Amy. I'm still giving her the benefit of the doubt. Sige, June 30, sabi 3rd week of July. Ano na? Once na mag-turn over si Inday. You know, i-turn over niya yung, what you call it, yung pagiging secretary niya dyan kay Angara. Asan ka na, Senator Amy? Ayun, binukelya ko na. Alam mo na itong video na to kapatid mo. Huwag tayo maglokohan. Tapos yung kapatid mo at ang mga aliporis niya, what? Video control? Task force video control? Eh, baka magkawindang-winda kayo lahat. I'm not threatening nyo. Hindi nyo alam, mga palangga, ang pwede mangyari sa mga susunod na panahon, mga susunod na araw. Marcos Jr., alam ng kapatid mo, ikaw ang nasa video. Kaya tigilan nyo ang panggagancho nyo sa Pilipino. Alam na alam ni Amy yan. Behind the scene. Oh, yan ang katotohanan. Ay, hindi ko alam kung kailan siya magsasalita. Oh,
Para what? Sige nga. Para isave mo yung sarili mo sa susunod mong political career? Sinusumpa ako sa inyo. Alam niyo, tatakot ako sa panakot nilang makikipag-ugnayan sa US dito. Anong kaso ko? Sige nga. Ano gagawin sa akin ng Amerika? Nagmas ano ba ako? Nagbangbang ba ako? May kinitil ba akong buhay? Nakatulong pa ako sa buong mundo na ipalabas at ipakita na ang Pilipinas ay may isang bangag na presidente at that is public interest. Di ba? Public interest na ang Pilipinas, ang presidente ay Addictus Benedictus at alam ng kapatid niya. Kailan ka magsasalita, Amy Marcos? Alam mo, ang video ay kapatid mo. Tigilan mo kami. Kung hindi ka magsasalita, well, pupuruhan ka ng taong bayan. Di ba? Sabi ni Infinity Ultron, BBM resign. Eto, Senator Amy, nagkandamatay na mga kababayan mo. Anong poprotektahan mo? Political interest mo o yung bayan? Alam mo na lumuhod ka. Okay? Para hindi ilagay sa narco list ang kapatid mo. Kaya sabi ni Pangulong Duterte, bangag na bangag ang kapatid mo. Tinanong mo ko na kung si Pebbles Talaquera ba ang inuutusan ni Lisa na nagpapabili ng polboron o yung shab-shab para sa kay bangag. Huwag tayo magsinungaling. Tatayuan ko yan kahit saan tayo makarating. Now, hindi ka magsasalita. Ikaw, Inday Sara. Alam ko magkaibigan kayo. Kailan ka dahil magsalita? Ano ba ang napag-usapan nyo ni Amy? Ginugurgur ka na, hindi lang ikaw. Ako, kami na nagsasalita. Ginugurgur na kami lahat. Ayan, gusto pang arestuhin ang lahat naman nag-share. Huwag kayong matakot. Mag-share kayo dahil right now at this point for 2 accounts ng Facebook account na nandoon sa event ko, okay? 2 days ago, ay nasa 20, kung di ako nagkakamali, more or less, nasa 24 million views na. 2 tao pa lang ang nag-post. And these people, wala silang following na katulad ni Harry Roque na 1.5 million ang following. Tapos ang views ni Spokes Harry, 26,000, 30,000, 50,000. And these people, nung nandoon ako sa party, sabi ko, turn on nyo ang inyong mga Facebook live. And these people, walang ganong following. Si Chris Lam, ang following, I think 14, 15,000. Si Rob, ang following niya, I don't know, mga ganon din, 10,000 siguro. Tapos itong 2 taong ito na nandoon sa aming event, combined views, what? How much? Almost 24 million. And kay Kuting, ang sona ni Kuting, 500, baka 600,000 views lang. So, ibig sabihin, nag-spread as wildfire. Kaya naman, kaya sila nagtalaga ng task force. What? Task force, pulburon video control. Imbis na flood control, video control. Kasi, alam nila na si Bangag ang nasa video. At authenticated yon. Alam ni Amy Marcos na kapatid niya. Dahil may nakarating naman sa kanyang impormasyon bago ay labas ang video na yon. Ngayon, mga kababayan, yes, napag-alaman natin, iyan, isa sa mga sinabi sa akin, mag-ingat daw ako kasi talagang tinatarget yung ulo ko ng mga mafyang ito. Ba't naman ako hindi tatargetin? Naipakita natin sa buong mundo, di ba? Na may sumisinghot, na bangag. Oh, yeah. Yeah, may lalabas na Voltis 5 na nagsisinghot. Daw, ayon doon sa cryptic message o post. At baka 5 silang nagsisinghot. You are right. Doon sa nagko-comment. Kasi marami pa lalabas yan. Kasi lalo na ngayon yung mga tao nagkaroon ng lakas ng loob na maglabas itong pulboronic video na ito. So for sure, sunod-sunod na yan. So yan ang kaabang-abang at tutukan natin. Ayan, political, yeah. Si dating Senator Nikki Cosseteng ang unang nagsalta tungkol sa pagkabangag ni Marcos Jr. Sabi ni Herbert Conde. Iyon na nga. So ulit-ulit namin sinasabi, bakit hindi makasukasuhan si Nikki? Bakit ayaw nilang kasuhan si Nikki Cosseteng? Baka may hawak din na video si Nikki. Ayan, mag-comment kayo kay Nikki Cosseteng. Baka marami kasi mga circumstansya na nagsisingot si Coting Jr. Kaya maaring may hawak din na si Nikki Cosseteng na video. Kulitin nyo siya, baka meron siya. Sabi ng Cotton Fin, si Maria ba makikita din natin? Wala akong video ni Maria. Yan ang totoo. Wala akong video ni Maria. Baka kayo meron palangga. Alright? Henry Borlasa, thank you. Kahit na walang video, lata naman na bangag ang presidente, sabi ni Animals and More Interest. Ayun na nga. Kaya nga ang panawagan natin ay mag-pulburon test siya. At dapat
sa darating na eleksyon, mula barangay level hanggang sa senador o hanggang sa presidente later on, ay magkakaroon ng hair follicle pulburon test ng magkaalaman kung ang ibinoboto o iboboto nyo bang mga tao na sa gobyerno ay hindi bangag katulad ni Kuting. Kung kayong mga PNP at AFP members, kayo ay dumadaan sa ganyang pulburon test, bakit hindi ito mga politikong ito, katulad ni Bangag, ang magpa-hair follicle pulburon test dahil sila ang may hawak ng budget at sila ang nagdedesisyon kung saang landas tatahakin ng Pilipino. Kaya yan ang panawagan natin kung talagang gusto ni Bangag Jr. na malinis ang kanyang pangalan. Sabi ni Pangulong Duterte siya isang bangag. Sabi ni Nikki Cosete na isang bangag. Sabi ni Agent Morales ay may dumating na informer. At ako, napag-alaman ko, wala, hindi na kasi maalala ni Morales kung sino daw yung informant. Hindi niya naman sinabi sa akin. Pero may bumulong sa akin na certain Daza ang pangalan ng informant. So, dumating doon yung certain Daza. At sinabi na si Marcos Jr. ay bangag. And now, na nagsisingot ng white powdery substance. And now, itong video natin. So, limang pagkakataon. And I hope ito si Cathy Binag ay maglabas din. Si Cositeng maglabas din ng kung ano pa mang mga material nila dyan. At the manifestation of ngiwi ni Marcos Jr. Involuntary ngiwi. Yan po ang signalis na bangag ang presidente ninyo. Kaya gusto nila akong gurgurin. Kaya sila nag-hire ngayon ng maraming trolls. They're spending millions of pesos sa trolls para yan mag-comment dyan at para tayo i-report at i-take down ang ating mga posts. Bakit nila ginagawa yan kung hindi totoo? Simple lang. Kung gusto nilang magalit ang Pilipino sa akin na mawala ng maniniwala sa akin, di mag-pulburon test siya. Pag live ang pulburon test, hair follicle pulburon test, ipakita, napakadali lang yan. Mga kababayan, nasabi ni Bangag Jr., gusto ko na pong wakasan ang issue na to na pinagbibintangan ako na ako ay addictus benedictus. Iniimbitahan ko po ang international media, local media, lahat ng vloggers. Dito po, haharap ako sa inyo sa live na pag-pulburon test. Dahil gusto kong malinis ang aking pangalan para itong mga nagsasabi na ako ay nagdudurugista ay matapos na. Bakit ayaw nilang gawin? At never ever nilang i-deny. Okay? Ni Bangag na siya ay hindi pulburonic. Ganito lang, patawa-tawa lang ha. Diba? I would dignify that question. Isang tanong, isang sagot. Nagbabangag ka ba? Sumisingot ka ba? Dahil kung yun ang itatanong mo sa akin, Marlica, nagbabangag ka ba? Sumisingot ka ba ng white powder substance? Ang sasagot dito sa'yo, Julul, hindi. Gusto mo mag-drug test? Ako, nag-drug test na ako. Nakita nyo naman. Yung kit. Sabi ko nga, may nakaschedule ako na hair follicle. Hindi ko pa napupuntahan. Bayad na yun. I paid for $130. Kailangan ko pumunta sa clinic. Bakit ayaw ni Marcos Jr. magpa-hair follicle test? Bakit? Kung noong 2021 ay, kunyari, di ba, nagpumunta siya sa St. Luke's, na questionable din ang kanyang test for 2 minutes. Di ba? More than 2 minutes. Siya ay pumunta doon. Bakit hindi niya kayang gawin ngayon? Kung siya ay hindi bangag. Di ba? Kasi bangag talaga siya. Ayaw niyang malaman ninyo na siya ay pulburonic. Pero alam niyo na ngayon, di ba? Kasi mabubuking. Guilty, mabibisos siya. Sabi ni Mila Pochi. Sabi ni Chinita Santillan, isama na si Abalos sa pulburon test. Oh, sabi ni Balitang Hitad, 1,000%. Madam, upload natin sa Netflix, Google. Di ba? Mag-ano pa tayo, hingi pa tayo ng permiso doon palangga. Gagawa na tayo ng series or ng pelikula. Yan yun, ulit balikan natin. Kawawa kayo. Sa seryosong usapan, kawawa kayo dyan ngayon po na kayo ay talagang binabaha, kayo ay biktima ng bulok o bangag na pamumuno. Nagyabang na may 5,500 flood control, pero pero ngayon, kayo ay lumulubog sa baha. So, ang ibig sabihin yan, nuknung ka ng sinungaling. Di ba? Para matigil ang issue ng pagiging bangag ni Marcos Jr. ay hair follicle pulburon test. Period. Pero bakit ayaw niyang gawin? Kasi bangag siya. Hanggat hindi siya nag-hair follicle test, bangag siya. Ito yung open sa public ha. Pati Amerika, dadamay niyo sa kaletsihan niyo. Ha, Gibo? Sige nga. Bakit yung mga nagpalabas sa tsuktsakan dos ni Hunter Biden? Hindi naman sila tinakot. Diba? Ayun, nagkakaso-kaso. We are not updated sa kanilang kaso-kaso. Pero what I'm trying to say, I don't know, yeah. Ang punto de vista ko, Gibo, alam mo bang excited ako, Gibo? Uy, excited akong kasuhan niyo ako. Excited akong kasuhan niyo ako ni Marcos Jr. Kasi gusto ko talagang makilala ako sa buong mundo eh. Na isang may Maharlika na naglakas ng loob
na sinabi na ang isang bangag na presidente ng Pilipinas ay patuloy na nilalapastangan ang Pilipinas, na ang presidenteng bangag ay nag-appoint ng mga smuggler at ang presidente ng Pilipinas na si Bangag ay nag-appoint na patago, pasikreto ng isang Michael Ma na hindi inalam sa publiko, ay pinaalam sa publiko at hindi rin pinagtakpan ng mainstream media. Ganon ako ka-excited sa inyong kaso. Di ba? I'm giving you 3 days. Dapat may pinalipad na kayo dito. Para, hindi, si Marcos Jr. dapat na magkaso sa akin. At saka si Lisa Tanas. Excited ako, Lisa. Kasuhan mo ako na ikaw ay kasabwat at mastermind sa pagkidnap ng 2 minor de edad sa Turkey. I'm excited for that case. Asa na? At nang matelevise tayo ng bonggang-bongga. Doon tayo magbabakbakan dito sa Amerika dahil yan ang gusto nyo eh. Sumikat kayo, di ba? Tangina, hindi ka ako mapangalanan ninyo na ako man lang ako ang nagpalabas ng video, pati mga media, ayaw akong pangalanan. Bakit? Tapos binagagago nyo pa Pilipino. Bakit kayo sinasabi kong ginagago kayo? Imagine mo, mag-create ng task force para alamin daw kung sino ang nagpakalat ng video. Ako nga lang to. Alindog ko. Ako. Ako ang nagpasimuno ng video. Ako, bakit pa kayo gagastos ng pera ng bayan? Para sa jutang dinamis na task force na yan. Kaya tuloy, yung baha, hindi nyo pinaghandaan. Di ba? Kawawa ang mga palanggakong nagkandamatay dyan sa kapalpakan ninyo. Kasi nag-focus kayo kung paano i-control ang pag-sirit ng video. Di ba? Yan ang katotohanan, mga kababayan. Do you think natatakot ako sa mga yawa na yan magkaso-kaso? Di magkaso kayo, dyan kayo magaling. Manindak at gamitin ang pera ng bayan para manakot sa akin at sa iba pa. Only one life to live in this world. Whatever happens sa pagmamanipulate nyo, kahit bayaran nyo pa ang mga judge, kahit dito sa Amerika o sino man ang inyong gamitin, kausapin nyo, hindi ako natatakot sa inyo dahil lahat tayo matutsugi. At sisiguraduhin ko, bago ako lumisan sa mundong ito, hindi ako makakalimutan ng mga palangga ko na may isang babaeng maalindog na nilabanan ang mafia at sindikato na Marcos Romualdez Araneta. Putang task force trolls, sabi nga ni Noel. Ganito na lang ba tayo, mga kababayan? Mabubuhay na lang sa pananakot? Growing up, hindi ako natakot kahit kanino.